So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest god of all chismis, the biggest scammer godlike bago sa ibang bansa. Yun lang. Cambodia. The biggest buntis revealer ng mga artista. Sian Gaza. Palakpakan sa nunal ang putang ina yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Meron na tayong dalawang content na nagawa. Ukol sa Bini, mga kahombre ko. Sa last video ay tinalakay natin ang pagkatanggap ng sari-saring negatibong komento ng Bini sa nangyaring street food incident, kung saan nagbigay sila ng mga reaksyon ng pagkain dito na hindi kaaya-aya sa mata ng mga Pilipinong manonood. They should have taken this as an opportunity to promote our delicacies. Ayan ang sabi ng isa sa mga nagalit sa mga Bini. Ano ba ang issue natin today? Sa dumaang makakontrobersyang balita na buntis si Bea Bores, nagawa ni Sian Gaza maglabas ng unang post dito, mga kahombre ko. My God! Crazy to! Paalala sa lahat ng mga Gen Z, hindi kulang mabuntis o makabuntis sa murang edad. Nakakasira yan ng buhay. That's the truth! Yung mga nakikita ninyo sa social media ay 5% lamang ng populasyon. Yung 95% na nabuntis na maaga at nasira yung kinabukasan ay hindi pinapakita. Maaaring maganda yung estado ng buhay nila ngayon, pero hindi nyo alam kung gaano katindi yung pinagdaanan nila sa buhay after manganak. Huwag ninyong tularan ng aming henerasyon, utang na loob. Hindi yan cool. Nakakahiya yan. Ang cool life ay yung ma-enjoy ninyo ang inyong pagkadalaga at pagkabinata, tapos maikasal kayo pagtungtong ng 30s. And then bang, mag-baby kayo before 35. Stay single during your 20s and enjoy life to the fullest. There's more to life than having your own child. May tamang panahon para dyan at hindi pa yun ngayon. Mabuhay ang mga kabataang Pilipino. May point si Sian Gaza, mga kahombre ko. I like this point. Kasi sa totoo lang, ayoko po sa mga bata, no, na unfortunately, nabubuntis ng sobrang aga. Kasi talagang totoo to, napakarami pa naman, mga kahombre ko, dito sa Pilipinas, no, na nabubuntis sa napakamurang edad. And bang, unfortunately, yun na po ang judgment day once na mabuntis ang bata sa Pilipinas. Unfortunately, mas mataas po ang porsyento na nababaon sila sa kahirapan kaysa sa actually nakakabangon sila. Actually, fairy tale story pa yon, mga kahombre ko, yung nakakabangon sa ganyang sitwasyon. It's sad but it's real. Makalipas lamang ang 3 oras, nagpost muli ng isang misteryosong pahayag ito. Mga Gen Z, okay lang makipagkantutan as long as gumagamit kayo palagi ng kondom upang hindi makabuo. Lalong-lalo na doon sa isang member ng Bini na sobrang palaiyot. Hey, my God! Kilala mo kung sino ka be, nakarating na sa akin. Oh my God, sino sa kanila? Sian, please respect her privacy. Clue, may nunal sa puwet. Okay, he's joking, mga kahombre ko. So anyway, pinalipas muna natin to. Kasi alam ko, meron pa tong ilalabas sa something else. Sa ikatlong post, nagawa nitong ipakita ang isang konsyerto na kanyang dinaluhan. Siksikan, sobrang sikip, kabaligtaran nung isang member ng Bini. Mahilig pala ginawang hobby, wag naman sana sumunod sa yapak ng Bea. Sayang ang karir. Comments sa ating mahal na mga taga-Reddit. Ayan mga kapitbahay natin sa Reddit, ito na. Not a fan of Bini. Pero grabe tong si Sian sa mga babae. Hindi nga siya makauwi ng Pinas kasi nagtatago. Sana makasuhan yan siya. Di na mahalaga kung sino yan. Wala na siyang pakialam doon. Actually, kung totoo man yan, lahat tayo wala nang pakialam doon. Buhay na nila yon. He's such
an incel, no? Like, hindi lang siya scammer, he's something worse. From trying to date every girl, celebrity, to making a career out of spreading malicious rumors against women only. Can every talent management unite for once and sue this trash? Oh my God, mabigat to mga kahombre ko. Yes! Zian Gaza is finally going to get sued. This man has been bullying people online for so long without facing any consequences. To ABS-CBN, please don't let this slide. Sobrang misogynistic ng ganitong opinion. Wala kang pakialam sa sex life ng Bini. Her body, her choice. Magkaiba ang showbiz at ang private life. Truth alone doesn't excuse libel if it's shared with malice or causes unjust harm to someone's reputation. Okay. Wow! Crazy. Matapang siya kasi out of the country siya. And yung ganyang case, di siya pwedeng i-deport back here kasi hindi siya extreme enough. Tama. Matalino to, mga kahombre ko. And actually, yung mga treaty kasi works kung may ginawa ka na talagang grabing-grabe na, yung pang-Interpol na, mga kahombre ko. Pero otherwise, it's not gonna work. Ito mga ganito, mahina to mga kahombre ko. It's not gonna work. Sa mga gustong magkaso kay Zian, no, kakapusin kayo. It's not gonna work. Why are you even giving him relevance? Tsaka ano naman, kung may strong sex drive ang isang tao, that's normal. They're in their prime age. As long as they often get tested and careful, edi go. Enjoy your youth. Embrace your sexuality. Baka hindi na pagbigyan ng Bini member. Sabi ng isa sa mga netizens naman sa FB, it's ironic how the same people who share Zian Gaza's chismis are the ones who hate it when others talk about their own lives. They spread rumors without thinking, even about sensitive matters like a woman's sex life or pregnancy. And sometimes, they're even quicker to post it than the person involved. Whether it's about a public figure like Bini or Bea Bores, it's still not his story to tell. Privacy should be respected no matter who you are. Yung mga kapwa babae, tuwang-tuwa pa. Ganyan talaga. Mga kahombre ko, this is quite normal, no, sa mundo natin na tinatayuan ngayon. Yung tipong paplastikin ka ng mga taong nakapaligid sa'yo. This should be normal to you, no, kahombre. Pero anyway, huwag kayong mag-alala kasi lahat ng bagay ay may katapusan. Lahat yan may katapusan. Hindi po laging namamayagpag ang isang tao. Ito para sa akin, no. Kung sa tingin nyo, hindi dapat maging relevant ni Zian Gaza, then bakit kayo nakafollow kay Zian Gaza? Kasi alam nyo kung paano at saan banda babagsak yan tao na yan. Hindi kapag kani-report nyo yung Facebook, hindi kapag binan nyo yung Facebook, because hindi yan mababan dahil he's just sharing status. Hindi naman siya nag-video, mga kahombre ko. So, hindi talaga mare-report yan. Kung tatanggalan nyo siya ng relevance, yan yun. At paano nyo tatanggalan ng relevance ng tao na yan? Kapag hindi nyo na siya pinansin at in-unfollow nyo siya. Kaso hindi nyo kaya, di ba? Kasi it's just stronger than everyone else. Yung so-called gossip talks, chismis talks. So, hanggat meron kayong ganyan sa katawan, kalimutan nyo na lahat. Zian Gaza will always be relevant. Nakadepende po yan sa inyo. Putang ina mo, Zian Gaza. Alam mo yon pare? Gusto kong ilagay tong kamao ko sa loob ng bunganga mo. Alam mo yon? Alam mo pare, ang kapal talaga ng mukha mo. Nagawa rin mag-voice out ng ibang mga fans o blooms ng Bini sa X. Zian Gaza once again creating an issue about Bini to turn people's anger away from him because of what he did to Bea Bores and to shift the public towards Bini instead. Nakakaiyak na nakakagalit. What did they do to be humiliated and treated like this? Did they kill someone? Hindi naman, di ba? These girls don't deserve the hate and mistreatment they're facing. All they did was exist and work hard for their dreams. Please, kahit ngayon lang, we're begging you to address the accusations against them. We hope you can show how much Bini and their mental health matter to you. Kahit ngayon lang, let's come together to protect Bini. Let's not dwell on that post. Whether it's true or not, it concerns someone's privacy. And we have no right to spread or discuss it further. It's disheartening to see how some people use this kind of information to gain attention, even if it comes at the cost of someone's image or well-being.
We should be better than that. As Blooms, let's continue to protect the girls and focus on spreading positivity and kindness, not just within our fandom, but towards everyone. Respect, empathy, and support should always come first. Mali ka dito, madam. Dito mali ka. Sorry pero mali ka dito. Ganun talaga. Public figure ang Bini. Wala ka magagawa doon. Kung sino mang may gustong mag-comment, they can comment freely. That's life. Normal lang po yan. If we really care about the girls, don't dignify the post and ignore and clean our feeds with positive content. Let's learn from the previous issues. Huwag na natin palakihin. Alam naman natin, clout and engagement lang ang habol. Eto, matalino, mga ka-homebrew. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Gusto nyo mapatahimik si Sian Gasa, di ba? Sabi nyo, huwag nyo i-follow. Huwag nyo bigyan ng bigat yung mga sinasabi niya. And you'll see, man. You'll see. Mawawalan siya ng power. Kayo rin na may kasalanan kung bakit gano'n, mga ka-homebrew ko. Kung bakit kumakalat. Siyempre, because you guys are there to support him. Imagine, isipin nyo, papaano kung walang sumusupport? Sa tingin nyo, itutuloy ni Sian Gasa yung pag-chismis-chismis niya. Wala na. Mag-iiba na yan. Ganun lang naman yun eh. Siyempre, may engagement dito. Yun ang gagawin niya. Ganun talaga yun. Report and block. Do not engage. Ito ang dapat ninyong gawin. Do not engage. Report, block. That's it. We'll know na need niya lang yan for engagement. Don't give it to him. We need you to step up your game and protect the girls. They are constantly being disrespected, harassed, and degraded online. Yet you choose to remain silent. You allow the hate to grow and the harm to deepen. Your silence is not neutrality. It's complicity. The girls deserve to feel safe, valued, and defended by the very team that's supposed to have their backs. Take action, speak out. Show us that their well-being matters more than your image or convenience. We're not asking for perfection. We're asking for care, for courage, for action. They deserve to feel safe, defended, and valued, not just as artists, but as human beings. If we, the fans, can fight for them every day, why can't you? Binibitaw po yan para sa management ng Bini. So parang gusto nila nakasuhan, mga ka-hombre ko, ng management si Sian Gasa. The management should make a statement immediately. This must be faced head-on. And it should be made known to the public that making this kind of libelous statement has legal consequences and could cost an artist their entire career. They should protect their artist. Wala. It's not gonna work. The best way ay yung wag siyang bigyan ng relevancy. Yun lang. Sian Gasa took away what's supposed to be a special moment for Bea Bores just a few days ago. And now he's slut-shaming Bini over something the girls have nothing to do with. Tangina, ano bang problema nito sa mga babae? Sa kadahilanan si Sian Gasa nga ang dahilan ng pagkalabas ng unang balita na si Bea Bores ay buntis. Merong isang netizen na nagbigay komento dito. Coming from a person who kept our baby announcement limited to our closest friends and family, this is utterly disgusting and disrespectful. At kung ang reason mo ay dahil in-expose niya ang kuya niyang pinagsamantalahan siya, then you really have a special place in hell. Bea Bores' announcement should have been done at her own timeline. It should have been a precious moment. But you stole that from her because you have nothing better to do in your life but capitalize on people's private lives and call it a job. Oh shit, masakit to. This is no different than people outing someone from the LGBTQ closet. It's their identity, it's their private life, it's their child. I don't care what anyone says, but anyone who enjoys chismis content, especially coming from a man no less than Sian Gasa, is a questionable human being. Whether you like Bea Bores or not, you have no right to feast on her private life, especially at a time where it was supposed to be intimate. Kadiri talaga moral compass ng maraming Pilipino. Napakabigat nun, mga kahombre ko, kasi actually, real talk yun. Mahirap, kasi mga kahombre ko, private life na yan no? So, mahirap maging Sian Gasa. Pero mahirap din na maging fan ng Bini sa panahon ngayon. Hirap din nilang ipagtanggol, no? Minsan. Pero sa sitwasyon na ito, Sian Gasa, nako po, foul na naman kay Sian Gasa to. My God. So ito, mga kahombre ko, no? Ito po yung latest news kung saan pinost ito nung attorney Joji. Okay, I think abogado to ng Bini. Makikita po natin dito, Gwyneth Apuli, Mariah Queen Arceta, blah blah blah, lahat po sila collectively known as the members of Bini Complainants versus. Meron po silang kakasuhan, no, na tao, and I think baka ang kakasuhan nila dito si Sian Gasa.
possible yon mga kahombre ko. Pero this is the thing, mga kahombre ko, no, para sa akin. Kung kakasuhan po nitong mga to si Sian Gaza, hindi ako sure kung papaano to aabot sa kanya. As wala siya sa jurisdiction ng Pilipinas. Kasi nasa ibang bansa po si Sian Gaza. Isa po siyang pugante na scammer na Pilipino. Pero sa kaso ni Sian Gaza, wala siyang pakialam. Nakikita nating lahat. Wala pa po akong nakikita, no, na isang celebrity o isang tao na kinasuhan na automatically mapapa-Interpol to the point na makakaladkad pabalik sa Pilipinas, no? Lalo na kung yung bansang pinagtutuluyan niya merong treaty with the Philippines, no? Kaso, as of now, again, masyadong mababa naman ang kaso na ito, no? Para kaladkarin si Sian Gaza papunta dito sa Pilipinas. I don't think it's gonna happen. For me, imposible ito. Di bali na lang, mga kahombre ko, kung ito'y politiko, na nagnakaw ng ganto, na pumatay ng ganyan, yon possible. And everybody saw na it happened, di ba? These past few months, nangyari yan, na nakaladkad ng gobyerno, papunta dito, yung tao. Pero ito, mga kahombre ko, dahil una sa lahat, walang kakwenta-kwentang kaso ito. Kung si Sian Gaza to, then I think ito something like unjust vexation na nakalink sa cybercrime. Kasi una sa lahat, mga kahombre ko, si Sian Gaza po ay hindi nag-video. Literal na nag-post lang si Sian Gaza. Alam niyo yun. So, napakahina nitong kaso na to para mapauwi mo o makalawit mo yung tao pabalik sa Pilipinas. I don't think so. Pero kung nagkaso man sila, syempre, mga kahombre ko, tulad na lagi kong sinasabi, it's their right to do this. Hopefully, something works, di ba? Lalo na pag di nag-a-attend, so, yari, no? Warang to pare. So, ang hirap niyang bumalik sa bansa. Pero, knowing Sian Gaza, okay lang sa kanya, hindi na makabalik dito. Kasi anyway, tagal na niya hindi nabalik sa Pinas. So, dami niya sobrang atraso. So, yun, mga kahombre ko. Yun lang naman ang para sa akin. Wala! Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.